Kunin po natin ang ating mga Biblia o cellphone at buksan natin ito sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verses 31 to 32. Ito po yung pagpapatuloy natin sa pag-aaral po ng Sermon of the Mount. Ating tinalakay ang Beatitude, ang mga ugali ng mga taong nasa kaharian ng Diyos. At may danger po rito, doon po sa mga wala pa pong relasyon kay Kristo, pinipilit nilang sundin ang mga salitang ito ayon sa kanilang sariling lakas, kaya lumalabas po sila po ay moralista. Ibig sabihin, kailangang ingatan ko ang ugali ko, kailangang iwasan ko ito, kailangang huwag kong gawin ito. Napakabigat po sa kanila ang mga bagay nito at dito nila pinapakita ang kanilang katuwiran, ang kanilang pagiging may pabor sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa mga aral na ito. Imposible po yun. Ito pong Sermon of the Mount, ito po ay inupuan ni Kristo na ang kanyang tagapakinig ay ang kanyang mga alagad, ang mga mananampalataya na, kung paano silang mangugali sa karya ng Diyos. Kaya lahat po ng mga utos na ririto, ito po ay paalala ng Diyos sa bawat mananampalataya upang maging matamis at malinis ang buhay nila sa pagsunod at pamumuhay sa karya ng Diyos. Sa simpleng paraan, ganito po. May dalawang klase ng tao. Pumunta sa isang lugar at nakita ang malaking signboard, "Danger, do not cross this bridge." Para doon sa mga naniniwala sa signboard na yon, "Danger, do not cross this bridge," ang sabi nila, mabuti na lamang. Nagbigay ng paalala, may batas dyan na huwag tayong tumawid sa tulay na yan, delikado, mamamatay tayo. At sila'y umiwas. Ganon po ang picture ng isang Kristiyano, natutuwa sa batas. Pero itong tao na hindi po Kristiyano, kundi sinasabing sila'y Christian, ang sabi nila, danger, nabasa nila, "Do not cross this bridge." Sasabihin nila, bakit nilagay ang batas na yan? Sino makapagpipigil sa amin? Okay, naniniwala ko danger yan, pero magagawa namin tumawid yan. So nangyari po, pinipilit nilang tawirin yung ipinagbabawal. Ganyan po ang nangyayari dito. Ito pong Sermon of the Mount, pinipilit gawin ng mga taong wala pa pong relasyon kay Kristo. Kaya ang kanilang katuwiran, batay sa kanilang pagtupad. Pero ang Kristiyano po, ito po ay paalala at turo na huwag nilang gawin anumang hindi ayon sa kautusan. May tamis at sarap nilang susundin ito. At dito po sa Sermon of the Mount, matagal na po natin itong pinag-aralan. Hindi ko alam kung ilang taon na ang ating pag-aaral ito. Makikita natin ang ugali, yung mga maamo sa kanilang karya ng Diyos. At pagkatapos nung sa Beatitude, ang kahuli-hulihan, ang konklusyon, ay yung paalala na kahit na ikaw ay Kristiyano na, daranas ka ng mga pag-uusig, mga problema, pasakit, even sin. Kaya nga ang sabi, dapat kayong maging asin at ilaw. Ibig sabihin ng asin, dapat sa inyong bibig, kasabik-sabik ang pananalita ninyo, hindi lumalabas yung salita ng mundo na may galit, may puot, may inggit, ano pa man, malaswa. Dapat kahit ano pang problema, ano pang trials bumuting sa buhay nyo, dapat ang salita ninyo tulad may timplang asin. Colossians 4:6, mabiyaya po na hindi nakikitaan o nariringgan ng anumang salita. At pagiging ilaw naman, anuman ang problema, anumang kasalanang dinadanas ng isang Kristiyano, dapat nagliliwanag pa rin siya sa kanyang buhay. At dito, in-apply ng Panginoon, simula doon sa puot. Kung may puot ka, iwan mo muna ang handog mo, huwag ka munang sumamba, makipag-ayos ka muna. At kung ikaw naman ay may masamang mata, ang tingin mo sa isang babae ay ikaw ay nangangalon niya. At kung ikaw naman ay katitisuran, alisin mo muna, radically alisin mo ang katitisuran sa iyong kapatid. At ngayon, ito po, darako po tayo sa isang paksa na alam kong lahat tayo ay nakaka-relate dito.
Basahin po natin verse 31 to 32. Ganito ang sabi. Sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid, at ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalan niya. Ito po ang salita ng Panginoon. Dinggin ang salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salita ninyo ay katotohanan. At sinasabi ninyo na sino mang nagpapatuloy sa inyong salita, tunay na sila ay mga alagad ninyo, sapagat malalaman nilang katotohanan at tanging katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa kanila. Salamat po sa mga salita ninyo na katotohanan. At dito po namin matatagpuan ang pinto ng kalayaan. Kalayaan na kung saan nasa iyong kaharian. Wala pong perpekto sa amin dito, Ama. Wala pong makapagsasabi na kami hindi nagkakasala. Sapagat lahat kami, Panginoon, mananampalataya man o hindi, ay nagkakasala ng totoo. Pagliwanagin po ninyong katotohanan sa aming kalagitnaan. Buksan po ninyo ang aming puso't isipan na ito'y unawain namin sang-ayon sa iyong turo at hindi po sang-ayon sa mga sarili po naming pangangatwiran at sa aming naririnig na katwiran at turo sa aming kapaligiran. Tulungan nyo kami na maging tapat at maging masunurin na tignan ito sa turo mismo ng banal na kasulatan o ng aming Panginoong Jesucristo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo naapektuhan ng hiwalayan o diborsyo. Lahat tayo. Marahil ikaw yun, isa ka sa mga nagkaroon ng hiwalay, naranasan mo, o divorce. O di kaya maaring tayo ay naapektuhan sa malapit nating kamag-anak, kapatid, magulang, o mga kaibigan, nasasaktan tayo at masakit po na katotohanan nito. Hindi natin ito pwedeng sabihing baliwalain na lamang natin. Now, mayroon pong dalawang maling tugon pagdating po sa hiwalayan. Una, pabayaan mo lang. Yun ang unang tugon. Pabayaan mo lang, kunwari hindi mo alam. Ikalawa, kinasusuklaman mo yung taong biktima ng hiwalayan. Hindi mo siya matanggap. Ang tingin mo sa kanya, siya isang marumi. Yan ang kadalasang pananaw ng tao pagdating sa hiwalayan o diborsyo. Now, ang layunin natin ngayong umaga ay hindi kung ano yung pag-usapan natin ang paniniwala ng ibang tao, kundi ating alamin, tutukan kung ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol po sa diborsyo o hiwalayan at lalo na sa muling pag-aasawa. Sapagkat kadalasan po sa atin ngayon, medyo ipinapasok na pong batas ito na illegal na ang diborsyo sa atin. Para sa akin, hindi po ko sang-ayon doon. Ayon sa banal na kasulatan. Pero ginagawa ito dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Kailangan natin tignan ano ba ang sinasabi at turo ng Panginoon tungkol sa hiwalayan at muling pag-aasawa. Ito ba ay katanggap-tanggap? At habang kasabay nito, ang pagbibigay natin ng pagmamahal at biyaya sa mga taong sangkot sa hiwalayan at pag-aasawang muli. Mayroong apat na posibleng interpretasyon ng datos sa Biblia tungkol dito sa diborsyo at paghihiwalay o pag-aasawang muli. Una, may tinatawag po dyan na yung mahigpit na pananaw. Hindi pinahihintulutan. Yung pinakamahigpit. Hindi pinahihintulutan ang diborsyo at pag-aasawang muli sa anumang pagkakataon, sa anumang sirkumstansya, sa anumang dahilan. Yan po yung unang interpretasyon.
Ikalawang interpretasyon, ipinapahintulot. Mayroong interpretasyon na ipinapahintulot. Maari ang diborsyo at muling pag-aasawa sa anuman o walang anumang dahilan. Basta't ginusto ng bawat isa, bawat partido, maghiwalay, kailangan lamang dito ang sertipiko o tinatawag na annulment certificate. Kailangan lang may pirmahan. Yun po yun. Ikatlo, pinahintulutan din ang diborsyo sa isang tiyak na pangyayari. Tiyak na kalagayan. Ngunit, ang pag-aasawang muli ay hindi ipinapahintulot. Ipinapahintulot ang maghiwalay sa isang tiyak na pangyayari, ngunit hindi ipinapahintulot ang mag-asawang muli. Yan po yung pangatlo. At pang-apat, ito'y pinahintulutan sa anumang sirkumstansya. Yan yung pang-apat. Now, isa lang po dito sa apat na ito ang naaayon sa turo ng ating Panginoon. At doon po tayo kakabig. Tanggapin natin to o hindi, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng tamang interpretasyon. So tingnan natin ito sa dalawang bahagi, itong ating pag-aaral ngayong umaga. Una, ayon sa chapter 5, Matthew chapter 5, verse 31, ang katuruan ng mga eskriba. Na gusto kong ibalik muli ang ating pag-aaral tungkol sa mga eskriba at pariseyo, na sila po, ang batas nila ay kung tawaging oral. Now, para maunawaan natin, yung pong 10 commandments, kung tawagin yan, moral. Hindi po nakapagliligtas yung moral. Ano po? Kundi moral po, ito po yung ginagawa ng mga Kristiyano upang huwag silang mapunta sa kapaitan ng buhay, kailangan ng sundin nilang 10 commandments. Pero ang kaligtasan na kay Kristo. Ano po? Ngayon, itong 10 commandments, mismong daliri ng Diyos ang sumulat na ito sa dalawang tapyas na bato. Mismong daliri ng Diyos. Ngayon, ibinigay ito ng Diyos kay Moises at sa Israelita. Sundin ninyo ito. Ito ang mag-iiwas sa inyo sa kamalian. Ngayon, ininterpret ito ng mga leader sa panahon ni Moises. Nasabi, kinakailangan higpitan natin ang mga tao na huwag sila magkasala laban dito. Kaya ito ang utos. Oral. Hindi po written, kundi oral na sinabi ng mga scribes, mga teachers and law of the law, mga attorney noon na etong gawin ninyo. Huwag kayong nagawa nito upang hindi nyo ma-disobey ang 10 commandments. Oral. Pag sinabing oral, salita, pasa-pasa, kung tawagin yan, tradisyon. Kaya simula noon sa 10 commandments, moral law, oral law, tradisyon, ito po yung nananalaytay na kautusan hanggang sa ating Panginoon. Ito po nagpapahirap sa mga tao, tradisyon. Maging sa atin din, may mga tradisyon tayo na mas pinahalaga natin kaysa sa pahalaga natin ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, ito po ngayon, ang sabi diyan, verse 31, ayon sa katuruan ng mga eskriba. Oral law ito. Ito sabi, sinasabi rin naman, ang sabi ng Panginoon sa mga tagapakinig, alam niyo, sinasabi rin naman. Anong tinutukoy? Hindi yung 10 commandments, kundi yung pasang aral o kautusan. Sinasabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Sa 10 commandments, wala pong makikitang ganong utos. Okay? Saan nagmula? Sa traditional law. Sa utos ng tao. Bilang proteksyon sa 10 commandments. Now, ito ngayon, ang tinalakay ni Jesus tungkol sa hiwalayan at pag-asawa muli. Ito ang sabi ng inyong mga ninuno, ng inyong leader, ng inyong relihiyon. Sabi ng eskriba at mga pariseyo, katuruan ito ng mga eskriba. Ngayon, ang sabi dyan, ang pag-aasawa
ay naging conveniente sa panahon nila. Dahil ang sinusunod nila ay ang oral law, kaya ang pag-aasawa sa time na yun, napaka-easy, napakasarap, conveniente, kapwa sa lalaki at sa babae, sapagkat turo ng kanilang rabay, si Hillel, kung tawagin yan, na ang sabi ni Hillel, pwedeng hiwalayan kapag ka nakatagpo ang lalaki ng mas maganda kaysa kanyang asawa. Pwede raw ang hiwalayan. Kailangan lamang mayroong kasulatan. Kaya pagka ang isang babae halimbawa, nakita niya mister niya ay bad breath, pwede siyang magreklamo na hihiwalay din ang asawa ko dahil bad breath, magkaroon lang ng kasulatan. Kaya nga, palit-palitan ng asawa sa time na ito ni Jesus Christ. Nalulubog sa kasalanan ang mga tao. Kailangan lamang ng sertipiko ng paghihiwalay. Yan, paghihiwalay. Now, ang pag-aasawa dito, ayon sa oral law, hindi dito makita ang tipan ng Diyos. Sa ating panahon, ganito nangyayari. Makikita mo, modelo dyan ng artista, nagkasal sila, masaya, bongga kaday, no? After 3-4 months, eto na, hiwalayan na naman. Hindi ito marites, ha? Meron akong alam. Asawa ng isang senador. Sabi, hiwalay na raw. Marites siya. Gusto ko lang sabihin sa inyo, very convenient sa panahon natin ngayon ng hiwalayan sapagkat itinatakda ang bill. May bill na yung pinapasa na maging legal ang divorce. Tulad ng sa Amerika, very liberal ang mga tao. Hindi na sumasang-ayon sa standard ng Panginoon sa moral law. Pag sinabing moral law, mga kapatid, pagka ikaw ay lumabag dyan, nakakahiya. Okay? So, ayon po sa banal na kasulatan, ang itinuturo dito ng Panginoon, sapagkat ito pong oral law ng mga scribes, hindi na makita ito bilang isang tipan ng pag-asawa. Ano ba talagang tipan ng pag-asawa? Yung pong kasunduan ng pag-asawa ayon sa Diyos. Mateo 19, basahin natin. Mateo 19, verse 1 to 6. Ganito ang sabi. Nang matapos ni Jesus ang mga pananalitang ito, umalis siya sa Galilea at nagturo sa mga nasasakupan ng Hudiya sa dakong ibayan ng Jordan. Sumunod sa kanya napakaraming tao at sila'y pinagaling niya roon. Lumapit sa kanya ang Pariseo. Ito na, yung mga oral, no? Mga tradisyon. Lumapit sa kanya ng Pariseo at upang siya'y masubok. Kita nyo? Dahil sa kanilang paniniwala, sa kanilang batas na pinamumuhay, gusto nilang subukin si Kristo kung kakagat ba si Kristo sa kanilang batas o kontra si Kristo sa kanilang batas. Ganito sabi, lumapit sa kanya ang mga Pariseo at upang siya'y masubok, ay kanilang tinanong, sang-ayon ba sa batas? Nakita nyo? Sang-ayon ba sa batas? Anong batas? Is it moral law or oral law? Batas yung sinabi. Sang-ayon ba sa batas na hiwalayan ng isang taong kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Nakita nyo? Liberal. Kahit anong kadahilanan. Anong sagot ni Jesucristo? Siya'y sumagot at sinabi, hindi kinampihan yung oral law, hindi rin inalisan yung moral law, kundi ibinigay ng Panginoon yung disenyo ng Diyos. Yung tipan ng Diyos. Kung tawagin ito, the creation pattern. Lahat po ng buhay natin nagsisimula sa pagkalika. Anumang nasimulan doon, hindi na yan magbabago hanggang sa ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ba ninyo nababasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Dalawang punto, sinabi ni Jesus Christ. Alalahanin ninyo sa simula, wala pong nilikha ang Diyos
ng higit pa sa dalawa, lalaki at babae. God created Adam and Eve at hindi po Adam and Steve. Wala po ikatlo na sex. For what purpose? Upang ang dalawa ay magsama at sila'y maging isa. That is creation pattern pagdating sa pag-asawa. Yan po yung nilikha ng Diyos. Ang Diyos po ang naglikha niyan. Kaya nang tanungin ng Pariseo si Jesus, posible bang magdiborsyo o maghiwalay sa anumang dahilan ang mag-asawa? Sagot ni Jesus, ipinaliwanag ang tipan ng pag-aasawa sa simula pa lamang. God created man and woman sa pag-aasawa. For the purpose of sila po'y magkasama, magiging isa. Kaya ito po ay lumalarawan sa relasyon ni Kristo at ang Iglesia. Relasyon ni Kristo at sa atin. Na sa ating relasyon, ito'y sagrado. Ito'y tinatag ng Diyos. Walang sino mang maaring maghiwalay dyan, maliban na lamang sa kasalanan. Pero dapat maghilom iyon upang magbalik. Ganon din po ang pag-aasawa. Now dito may kita natin sa verse 5, Matthew chapter 5 verse 5, yung salitang magkasama. At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki, saan ito? Genesis chapter 2 verse 23-24. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Sa English po dyan, and he said, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Sa King James po, dyan ang sabi, to cleave to his wife. To cleave. Ang salita pong makikisama sa Griego po, kung titignan natin, ang Griego niyan ay kola. Now, alam natin yung kola, yung plastic, kapag ka ito po'y nainitan at ito'y pinagsama, nagiging isa. So yung to cleave at makisama ay layunin ng Diyos ay ang mag-asawa ay dapat magkadikit habang buhay. Yan po ang tipan ng Diyos sa pag-aasawa. Ang pamantayan ng Diyos, isang lalaki at isang babae, wala pong in-between. Wala pong extra. Man and woman, Adam and Eve, no Adam and Steve. Kaya, ang hinihiling po sa kautusan upang ang dalawa ay magkahiwalay, kailangan dito ay ang kamatayan lamang. Kaya nga, sa panunumba sa kasal, do you agree, do you promise, do you pledge to your husband na no matter ganito ganyan, hindi kayo magkahiwalay until death? Hanggang sa kamatayan. Kamatayan lang po ang maaring makapaghihiwalay sa ganitong klase ng pag-aasawa. Wala po itong anumang namamagitan. Kung gayon, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Sapagkat kung mayroon pong paghihiwalay, mga kapatid, pwede rin palang maghiwalay ang iglesia at ang Panginoon. That's impossible. Kaya nga pagdating po sa iglesia at ang Panginoon, basahin natin ang 1 Corinthians 3:16-17, ganito ang pagkakasabi. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong iyo'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Now, sa iglesia po, nagigiba pong iglesia kung mayroong pumasok na kasalanan. Yun po ang dahilan dyan. Kasalanan, mayroong division, mayroong whatever kasalanan nandyan, pride, ano pa man, may kodita sa loob ng iglesia, at yan ay nangyayari
Kasalukuyan, nangyayari ngayon, masakit po yan sa hindi bang banggitin saan lugar. Ang sabi po dyan, hindi magtatagumpay yung gumiba. Ngayon, pagdating po naman sa atin, 1 Corinthians 6:17 to 20, sa isang tao, Kristyano, ganito ang sabi. Ngunit siya, 1 Corinthians 6:17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Nakita nyo, ang relasyon po ng isang mananampalatay kay Kristo, yan po ay kaisa ni Kristo. Okay? At ang sabi, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaring gawin ng tao ay nasa labas ng kanyang katawan. Nagkakasala pa rin ng Christian. No? Pero walang kaugnayan sa kanyang katawan. Kakasala ng kayabangan, pagsisinungaling, whatever. Hindi po yan. Kailangan natin i-confess talaga sa Panginoon. Pero ang sabi dyan, nasa labas ng katawan. Ngunit, ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Sariling katawan. Ng katawan natin is templo ng Espiritu Santo. Kaya sinisira natin ang pangalan ni Kristo. Pakikiapid po ang tawag dyan. Pornia sa Greek. Napapaliwanag ko mamaya. Kaya sa 19, o hindi pa ninyo nalalaman ng isang katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya tuluwalhatiin ninyo ang inyong katawan, na inyong katawan ang Diyos. Kapag ang isang lalaki nakipag-isa sa babae, hindi na siya sa kanyang sarili. Pag-aari siya ng asawa niya, at ang babae rin naman pag-aawa ng kanyang mister, kaya hindi pwedeng maghiwalay. Maliban sa pakikiapid, kung mayroon pong pakikiapid. Mabigat po yan. Pag sinabi pong pakikiapid dyan, sangkot na dyan yung pangangalo niya. Ito yung generic name sa lahat ng klaseng maruming kasalanan. Pag sinabing porneia, pakikiapid, andyan yung pangangalo niya, at may mga consequences ito, paghihirap ng buhay ng mga anak, paghihirap ng buhay ng kapwa-tao, at minsan dyan may sakit pa dyan. Venereal disease kung mangyari. At higit sa lahat, sira ang lahat ng relasyon. Kapwa sa babae at kapwa sa lalaki, sira ang relasyon. At hindi maganda sa paningin ng tao. Kaya nga ang tawag dyan is cola. Cola, ibig sabihin to glue. Ngayon, mabigat niyan, ito pong porneia, kasama na dyan ng adultery, incest, anumang klaseng relasyon, magkamag-anak, incest, bestiality, yung sex sa mga animals, anumang klaseng karumihan, prostitution, homosexuality, lalaki sa lalaki, babae sa babae, yan po ay porneia. Sa lumang tipan po, sang-ayon sa batas ni Moises, na wala namang sinasabi sa Ten Commandments, kundi ayon sa oral law, ganito ang sabi, Leviticus chapter 20, verse 10 to 14. Kapag ang isang lalaki ay mangalon niya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking nangalon niya at ang babaeng nangalon niya ay parehong papatayin. Nakita nyo? Verse 11, ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama at naglitaw ng kaubaran ng kanyang ama, sila'y tiyak na kapwa papatayin. Ang kanilang dugo ay nasa kanila. At kapag ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang manugang na babae, sila ay kapwa papatayin, sila ay gumawa ng kahalayan, ang kanilang dugo ay nasa kanila. Kapag ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, naggaya ng pagsiping sa babae, sila ay kapwa nakagawa ng bagay na karumal-dumal, tiyak na sila ay papatayin, ang kanilang dugo ay nasa kanila. Kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina, ito ay kasamaan, kanilang susunod siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyong kalagitnaan. Yan po yung batas ni Moises. Pero wala tayong makita dyan sa moral law. Kaya napakabigat po ang hiningin ng batas pagdating sa hiwalayan. Mabigat po yan.
Sino makakaligtas? Lahat tayo dito, piktado. Sapagkat marami sa atin, biktima ng ganitong hiwalayan. Pero bakit kayo nananatiling buhay? Dahil hindi tayo nabubuhay sa oral law. We live by the will of God, and that is the moral law. Moral law, hindi mo magagawa ito hanggat hindi ka muna nabago sa iyong buong pagkatao. Sapagkat kung hindi ka pa ligtas at pipilitin mong sundin ang moral law, even the oral law, at sabihin mong matuwid ka, then nasunod mo yan, mga kapatid, kamatayan ka pa rin. Kailangan mo si Kristo. Ang salita ng buhay. At ikay magkakaroon ng buhay sa Kanya. At hindi garantiyan na kapag ikay ligtas na kay Kristo, ay hindi ka na makakasala. Still, makakasala ka pa rin gaya ng kasalanan ng mga taong wala pang kaugnayan kay Kristo. Pero mayroon tayong moral law. Bawal yan. Pangtuwa tayo. Iiwas. Uy, salamat na lamang. Hindi tayo manidisgrasya dyan na mayroon nakalagay na bawal. Kaya susunod tayo. Pero sa mga matitigas na ulo, sino nagbigay ng pahintulot dyan ng bawal? Walang makakabawal sa akin. Alam nilang katotohanan, pero lumalabag sila sa katotohanan. Pero the Ten Commandments, we know that this is the will of God. To follow. To be followed. Para hindi maligtas. To be a good citizen of the kingdom. Kaya nga ang moral law, nagtuturo sa atin mamuhay ng kabanalan. Hindi nagtuturo sa atin para tayo maging matuwid. Hindi tayo matuwid na pinanatiling namumuhay sa katuwiran. Yan po yung aral ng skriba, ng tradisyon. Ikalawa, ayon po sa verse 32, ganito po ang sabi ni Jesus Christ, ngunit sinasabi ko sa inyo. Nakita nyo? Nung una, ang sabi, sinabi ng inyong mga ninuno, eto, pero hindi yan ang tama. Pero sabi ni Kristo, ngayon sinasabi ko sa inyo, na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae maliban sa pakikapit, mayroong exemption, ay nagtutulak sa kanya sa pakikapit. Sa una, kahit anong gawin niya, kahit anong dahilan, kahit wala, o bad breath lang, o di kaya hindi nakapagluto, nasunog yung tubig sa kanyang pinakulo, ay hiwalayan na. Ano man, yun ang turo ni Hillel. Pero sabi ni Jesus Christ, eto, maliban sa pakikapit. Bakit? Ang sabi dyan, basahin natin muli, ngunit sinasabi ko sa inyo, nang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawa, babae, maliban sa pakikipit, ay nagtutulak sa kanya ng pakikiapit. Okay? At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala ng pangangulo niya. Yung po yung mabigat. Halimbawa, yung misis ko, o yung mabalik ka sa akin, ayoko na, sa'yo. Itinutulak ko siya sa kasalanan na siya ay makiapid sa iba. At ang lalaking nakik-relasyon sa aking asawang hiniwalayan ko, kapwa sila nangangalod niya. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Kaya nga ito ang sabi ng Panginoon. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo. Now, ano pong plano at intensyon ng Diyos dito? Ang tandaan natin, ang intensyon ng Panginoon dito, one man, one woman. Subalit, ipinapahintulot ng Diyos, no, take note, ipinapahintulot ng Diyos, hindi utos. Okay? Hindi utos. Ipinapahintulot ng Diyos na magpakasal ang isang tao sa ibang lalaki. Sa iba't ibang circumstansya, sa iba't ibang panahon, kahit ilan pa yung pakasalan niya, kailangan lang sa tiyak na circumstansya. Ano yung circumstansyang yun? May mga exemptions dyan na pwedeng mag-asawa ang isang taong hiwalay na sa kanyang mister. At yan po ang ating titignan dito. Unang-una exemption, ganito.
pwede kang mag-asawa muli kapag ka namatay na ang iyong kabiyak. Either ikaw lalaki, namatay ang iyong misis, o di kaya ikaw misis, namatay ang iyong mister. Pwede kang mag-asawa. Dahil ang tipan ng Diyos sa pag-asawa, naputol na. Till death do us part. Magkakahiwalay lamang tayo hanggang sa kamatayan. Matthew 7, verse 1 to 3. Ganito sabi, o hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, kausap dito ni Pablo, mga Kristiyano sa Roma. Hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, mayroong open, close parenthesis. Ibig sabihin, ito ay kanyang isiningit. Sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan. Na alam ni Pablo rito ang kautusan, the moral law, at alam din ni Pablo ang kautusan, oral law. Na ang kautusan, ito niya yung sa moral law, ay umiiral lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa. Sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan, ng tipan, okay? Sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit, kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalaga na sa kautusan ng asawang lalaki. Kaya nga, kung siya'y magkikipisan sa isang lalaki, sa ibang lalaki, habang nabubuhay pa ang kanyang asawang lalaki, siya'y tatawaging mangangalon niya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautusan at siya ay hindi isang mangangalon niya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. So, malinaw po rito, mga kapatid, na maliban ang mag-asawa ay mayroong kamatayan ang nangyari, malaya na ang isang individual na maaari siya mag-asawa. Yan yung ikatlong interpretation sa ating binasa kanina. Pero, ang ipinahintulot ni Moises sa verse Matthew chapter 22 verse 24, ang sabi rito ng mga eskriba at pariseo na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises kung mamatay ang isang tao na walang anak, pakakasalan ng kanyang kapatid na lalaki ang asawa niya at magkakaroon ng mga anak para sa kanyang kapatid na lalaki. Pag namatay na rin yung mister niya, yung kapatid ng mister, pwedeng pakasalan yung miss niya upang magkakaanak. Verse 25. Ngayon, mayroon sa aming 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at siya'y namatay sapagkat hindi siya magkaroon ng anak, ay iniwan niya ang kanyang asawa na kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa ikalawa at ikatlo at hanggang sa ikapito. So, iba-ibang asawa nitong babaeng ito, pero ang tipan ng kasal ay putol sapagkat bawat lalaki ay namatay. Yun ang gusto kong liwanagin sa inyo. Kahit ilang pang magiging asawa mo sa kondisyon na mayroong nangyaring kamatayan, hiwalay, pwede nang mag-asawa. Pero, hindi nangangahulugan kahit sinong lalaking gusto mong piliin na pwede mong pakasalan, ay mayroong kondisyon din po ang 1 Corinthians 7, verse 24. Ganito ang sabi ni Pablo. 1 Corinthians 7, verse 39, I'm sorry. Ang babaeng may asawa ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya. Lamang, yun po yung salitang lamang, ibig sabihin kondisyon, ay sa Panginoon. Kailangan kapwa mananampalataya. Kung Kristiyano ka, kailangan Kristiyano rin ang iyong mapapangasawa. So yun yung primerong exemption. Pwede kang magpakasal muli dahil nagkahiwalay na kayo forever ng iyong asawa dahil sa kamatayan. Ikalawa, may exemption pa dito. Yung tinatawag na kaimbihan ng kabiyak. Ano ibig sabihin ng kaimbihan? Malalim ng Tagalog yun. Pagtataksil. Na?
ng kabiyak ng babae o lalaki. At ang pagtataksil nito at dahil po sa pakikiapid, porneia. Ibig sabihin po ng pakikiapid, sexual sa iba't ibang paraan. Sexual sa iba't ibang paraan. Lahat ng klase ng sexual na karumihan na sakop sa parusang kamatayan sa lumang tipan, iyan po yung tinatawag na porneia. Natandaan, mga kapatid, sa ngayon, marahil may mga mag-asawa ngayon na kayo ay nagsasama ng hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Meron kayong pamilya sa nakaraan, isa naman may pamilya sa karaan, kapwa kayo nagkahiwalay sa hindi ko alam ang kadahilanan at kayo ay nagsasama, kayo po ay nasa aktong pangangalunya. Kailangan yan ma-resolve. Kailangan niyang maayos. Now, ito po ay parehong pagtataksil yan. Marahil yung mister mo nagtaksil sa iyo, yung asawa mo nagtaksil sa iyo, o ikaw mismo nagtaksil sa iyong kabiyak, yan po ay isang karumaldumal na kasalanan sa oral law. Papatayin ka talaga. Babatuhin ka ng buong bayan sa plaza, sapagkat yan ay marumi, karumaldumal. Ngayon, ang turo niyan dito sa Bagong Tipan, sa 1 Corinthians, basahin niyo yung 1 Corinthians chapter 7 hanggang 9 kung gusto niyo malaman, ang marami pa dyan. Pero basahin ko lang ang verse 11. 1 Corinthians 7:11. Ganito ang pagkakasabi. Subalit kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa. O kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ang lalaki ng lalaki ang kanyang asawa. Mismo ako po, nagpunta ako kay Judge D sa Caloocan upang makipag-usap sa kanya, linawin yung paniniwala ng marami na kapag ka ang mag-asawa ay hindi na nagsama sa loob ng 6 hanggang 7 taon, automatically putol na ro yun. Ang sabi sa akin ni Judge D sa Caloocan, dahil kumuha ko ng family code sa kanya, yun ay family code, alam natin si Cory Aquino nagpagawa ng batas na ito, nilinaw ko. Pwede ba yun, Judge, na wala na pong kaugnayan sila dahil 6 na taon at 7 taon na sila nagkahiwalay? No. Ang sabi ni Judge D, kasal pa sila. Pansamantala lamang silang nagkahiwalay dahil sa problema, issue sa kanilang buhay, both partner. Pero ang layunin, dapat silang magbalikan. So sa atin po, mayroon tinatawag natin dito na separation. Pero yung separation yan na ibinibigay ng judge natin, ang ilaliman niyan ay temporary lamang sapagkat ang layunin niyan, pagbalikin kayo muli. Yan ang batas natin sa family code. At yan din ang sinasabi ng banal na kasulatan. Maaaring mabigat na naging kasalanan niya, maaaring mabigat na naging kasalanan mo, maghiwalay mo na kayo dahil hindi kayo magkaintindihan, pero ang dulo niyan ay magbalikan kayo. Yan po yung ikalawang exemption. You must remain single. Tandaan, ito naman sa atin bilang Kristiyano. At marahil ganyan ang kalagayan ng iba rito sa atin. Tandaan natin na ang emphasis ng mga believer doon sa mga biktima ng ganitong kaso sa kanilang buhay ay laging pagpapatawad. Walang kasalanan, gaano man kapula, kaitim, na kapag ito'y sinuko sa Panginoon na hindi pinapatawad. Sino tayo na magtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa upang hindi natin sila patawarin at hindi natin tinatanggap ang mga kapatid na ito na sila po'y nagdurusa dahil sa ganitong sirkumstansya. Hindi nila ginusto yun, kundi nangyari po sa pagkakataon. Ang ating pong pagdidiin dito, mahalin sila, tanggapin sila bilang kapatid, patawarin sila. Pero hindi mo mapapatawad ang isang tao hanggat hindi siya humingi ng kapatawaran. You cannot forgive somebody kung hindi sila nagre-repent.
Hindi nila kinalulungkot yung kanilang nangyari. So, yan po yung isang exemption, mga kapatid. Dahil po sa pakikiapid, pwede maghiwalay, but you have to remain single. Pero sa atin po ngayon, nangyari, mayroon ng pagsasama. Darating tayo dyan. Ikatlo, na exemption, ay yung pong pagtalikod ng kabiyak. Talagang umalis, lumayas yung kanyang kabiyak. Ano ngayon ang sinasabi? Basahin natin muli ang Matthew chapter 22. I'm sorry, sana ba yung kaninang text? Matthew 19 pala. Sa Matthew 19, verse 1 to 6. Basahin na lang natin ang verse 3. Lumapit sa kanya ang mga Pariseo at upang siya'y masubok, ay kanilang tinatanong. Nakita nyo, yung oral law, sinusubok yung totoong law ng Panginoon, at yan si Kristo. Sangayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nababasa nang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yun po yung disenyo ng Diyos. Now, tignan natin, ikalawa, ang katuruan mismo ng banal na kasulatan. So nakita natin dito ang mga exemption, kamatayan ng kabiyak, pagtataksil ng kabiyak, ngayon naman ang pagtalikod sa kabiyak. Basahin natin muli ang ating text, Matthew chapter 5 verse 32. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawa, babae, sa pakikiapid ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid, at ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalan niya. Tingnan nyo, hindi kinundong ng Panginoon ang maling paniniwala ng tao na pwedeng humiwalay o di kaya palayasin ang kanyang misis. Sapagkat sinasabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, no, maliban sa pakikapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikapid. Yung paghiwalay po dyan, ay mabigat po dyan, dahil yan po ay pagpapalayas sa kanyang asawa. Now, ang sabi sa banal na kasulatan, kung talagang gusto mong hiwalay, 1 Corinthians chapter 7, ito naman sa kay Pablo, pwede. Hayaan siyang tumalikod. Ang sabi sa verse 10, subalit sa mga may asawa ay aking itinatagubilin, hindi ako, kundi ang Panginoon, ng babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Now, makita natin, unbeliever or believer, nagkasala ng pakikiapid o pagtataksil sa asawa, at itong lalaki gustong magkahiwalay. Nabigat po yun. Pero sabi dyan, subalit, kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya ay makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ang layunin po dyan, mga kapatid, huwag pong palayasin. Huwag hiwalayan. Kung hiwalay man ang kanyang mister dahil siya ay nagkasala o di kaya siya ay unbeliever, kanyang panatilihing makakasama o di kaya hayaan siyang umalis o hayaang umiwalay. Ang kondisyon, huwag kang mag-aasawa. Manatili kang single, sapagkat ang pagtalikod ng isang asawa, ito po'y itinuturing na ugali ng unbeliever, hindi mananampalataya. Kailangan ang example na itinuturo ng Panginoon ang siyang dapat masunod at sundan natin sa ganitong bagay. Masakit ito, mga kapatid.
Sa aking pag-oversight o pagtatanong sa mga attender natin, tinatanong ko ang kanilang buhay. At sa hindi sinasadya, nasasabi nila ang kanilang problema. Hindi kami mag-asawa, hindi kami kasal. Masakit yun. Alam niyo kung bakit? Sapagkat alam kong naghihirap at nagdurusa sila sa kanilang kalagayan. Wala silang mukhang iharap sa mga tao. Wala silang may pagmamalaki sa kanilang pamilya. Both sides. Mahirap yun. Pero sundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon as Christian. Saan natin sila? Sila ba'y ating kasusuklaman? Ayaw ba nating makisama sa kanila? O pagkukunwari tayo magipag-usap sa kanila? No. Love them. Mahalin sila. Sila po'y nagdurusa sa kanilang kalagayan. Ganito ang Panginoon kung magpakita sa mga taong nasa ganitong sitwasyon o kasalanan. Example na lamang sa John chapter 4, verse 16 to 18. Noong ang Panginoon ay nanatili sa isang lugar na kung saan mayroong balon at kanyang pinabayaan ang kanyang mga alagad na pumunta sa bayan upang mamili ng kanilang mga kain, yung balon na yun, mga kapatid, tanghaling tapat, wala pong nag-iigip maliban sa isang babae na dala-dala ang kanyang sisidlan at doon siya po'y nag-igip. Bakit po tanghaling tapat? Dahil sa oras na yun, mainit, wala pong sino mang nag-iigip. At yun ang pagkakataon ng isang taong makasalanan na pinandidirihan sa kanilang lugar na magkataon na siya ay makapag-igip. Pero ang Panginoon nakipagtagpo sa kanya. Doon kinatagpo ng Panginoon ng babaeng ito na pinandidirihan ng kanilang kababayan. At sinabi ni Jesus, verse 16, umalis ka na. Nung pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa pananampalataya, at sinabi ng babae, pinakita ng Panginoon na, babae, kung alam mo lamang ang tubig na makapagbibigay sa iyo na hindi ka na mauhaw, ay ibibigay ko sa iyo. At ang sabi ng babae, mukhang isa kang propeta, alam mo ang lahat ng buhay ko. Alam mo ang pangailangan ko. Kaya sabi ng Panginoon, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang sagot ng babae, ang babae sumagot sa kanya, wala akong asawa. Wala rin siyang asawa. Pero siya ay nag-iigib ng tanghaling tapat dahil walang tao, dahil kung siya ay makikita ng mga tao, nakakaya ang buhay niya. Bakit? Ang sabi niya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. Kasal, patay-patay, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So nandiyon sa pangangalo niya. Totoo ang sinabi mong ito. Pero tingnan natin, paano pinakitunguhan ni Jesucristo ang babaeng ito na nasa kasalukuyang kasalanan ng adultery. Ito ang dapat nating makita. Tinanggap ni Jesus ang kalagayan ng babae. Walang sino mang taong tumatanggap sa kanyang bayan. Kaya hindi siya nagpapakita sa panahon o oras na maraming tao sapagkat hahamakin lamang siya. Nagpupunta siya roon sa balon ng tanghaling tapat upang malaya siya makapag-igib. Pero si Jesus nakaabang sa kanya. Bakit po? Yun ang dapat nating makita. Tinatanggap ni Jesus ang babaeng ito. Kung ano ang kanyang kasalukuyang kasalanan. Siya po ay adulterer at that time. Tanggap ni Kristo sa kanyang ministeryo ang babaeng ito. Itong problema natin sa ating panahon. Hindi tayo makapagpatawad sa taong nagkakasala. Kaya ayaw natin makipagtagpo. Nagdurusa tayo sa kasalanang pinatawad na ng Diyos. Tulad kay Kristo. Pinatawad ng babaeng ito. At tayo mismo na hindi makapagpatawad sa mga taong tayo nagdurusa. Dala-dala natin yung bigat na yon. Matuto tayo magpatawad sa ating sarili sapagkat sarili natin ang ating pinahirapan. Kasalanan natin nagpapahirap sa ating sarili. So, forgive yourself. Kung pinatawad ng Panginoon, gaano man kaitim ang kasalanan yun, sila ngayon ay nasa kalagayan yan. Pero hindi nangangahulugan, wala silang kaligtasan. Sapagkat ang kanila pong nilabag ay ang moral law, yung pamumuhay na matuwid sa harapan ng tao. Pero siya po ay sumasampalataya kay Jesus. Makikita natin na siya naging isang evangelist sa time na yun.
Siya po nanawagan sa bayan, halika kayo, puntahan ninyo. Itong taong ito, maaring ito na ang Misaya sapagkat alam niya ang buhay ko. Pinatawad ng Panginoon ng babaeng ito, pero siya'y alipin pa ng moral law. Sapagkat nasa kalagayan siyang adultery. Kaya kailangan ayusin yung adultery. Pero hindi nangangahulugan, hindi natin siya kapatid. Hindi nangangahulugan, hindi siya ligtas ng Panginoon. Ligtas siya kung siya'y mananampalataya, ngunit alipin siya sa kanyang kalagayan. Kaya sabi nga sa 1 Corinthians chapter 7, kung kayo'y tinawag na alipin, ngunit pagsikapan yung kayo'y makakalag sa pagkaalipin. Anong pagkaalipin? Kasalanan. Kaya mayroon tayong gobyerno na tutulong dyan para makakalag. Sa atin minsan, yung ating oral, yung tradition natin, yung bylaws natin, hindi na tayo tumatanggap ng mananampalataya dahil hindi sila angkop sa ating bylaws, nagiging oral law sa atin. Hindi natin matanggap na kapatid ang isang taong mananampalataya dahil hindi sila pasado sa ating bylaws. Na hindi ko sinasabing walang kwentang bylaws. Kailangan yon. Yan gabay natin upang tayo makapamuhay ng tama sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin mapapatawad ang mga taong nasa kalagayan ganito, makasalanan. Maaring hindi sila maging miyembro sapagkat hindi pumasa sa bylaws, pero manatili silang miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya hindi ko kinahiya na tinatanggap ko ang sino mang mga tao na nandyan sa kanilang relasyon na hindi pa nila kayang makahulagpos dyan, hindi nangangahulugan, hindi ko sila tatanggapin bilang kapatid. Tanggap kitang kapatid sa iglesyang ito. Kung si Kristo nga tinanggap niya. Si David tinanggap ng Diyos. At sino pang mga ibang mga tao ng Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan. Yun lang, kailangan lang mayroong pag-igihan na dapat makahulagpos sa mga umaalipin sa kanila. Kailangan natin, andyan ang ating batas dyan na maaaring makatulong. Ang babaeng ito ay nabago at yun ay naligtas. Now, kapatid, tinanggap ka sa lugar na ito ng biyaya. Hindi ito lugar ng batas ng tao. Ito ay lugar ng biyaya ng Diyos. Anuman ang katayuan mo sa buhay, tinatanggap ka dito. Mahal ka namin. Kabilang kayo sa pamilya. Hindi nga lamang mapabilang doon sa ayon sa ating konstitusyon. Kaya nga, ito lang panghuli kong paalala. Pag-aasawa po ay sagrado na tinatag ng Diyos. Huwag itong baluktutin. Huwag itong sirain. One man, one woman. Ang layunin, sila ay magkadikit habang buhay. Till death do us part. At kung mayroong namamagitan, may salita ng Diyos na magtuturo at magbibigay sa inyong lakas para makahulagpos sa ganung klaseng pagkaalipin. Pero kayo ay nasa lugar ng biyaya. Ano mang tinakda ng Diyos, huwag sirain ng tao. Sundin natin. Ang kaligtasan natin ay na kay Kristo. At ang pamumuhay natin tungo sa kalooban ng Diyos ay ang kautusan ni Kristo. Hangad kong manatili kayo sa biyaya ng Diyos. Yan po ang ating aral ngayong umaga tungkol sa hiwalayan at pag-aasawang muli. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa sandaling ito, sa inyong mga salita. Nawa, ito po makapagpapalaya sa amin. At tulungan nyo kami. Tulungan nyo pong iglesyang ito. Tulungan nyo pong namiminuno sa iglesyang ito na makatulong sa aming mga kapatid na narito na nagagapos pa sa kautusan ng tao. Ngunit sila po ay pinatawad ng Panginoon. Tulungan nyo kami, Ama, na may harap namin ang inyo po mga tao na walang kapintasan at walang kulubot sapagkat yun ang layunin ng Panginoon na lahat kaming naririto na hindi perpekto ay may harap niya sa iyo nang walang anumang dungis at kahihiyan. Maraming salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.